Nasa point ako ng buhay ko na bumibili na lang ako ng connects para pwedeng gamitin kapag may application book session. Tinatanong dito ni Sense8, bumibili po ba kayo ng connects to consistently apply? And sa Upwork, meron na ako nare-receive yata na 10. Hindi ako nagbabayad ng Upwork Plus ha. May nare-receive ako na free every month. But bukod doon, meron kasi ako tinatawag na application book session. So sa kada class na tinuturuan namin, meron kaming session na tinuturuan ko kung paano mag-apply. And gamit ko doon yung personal Upwork account ko para makita nyo yung ano ba yung pinakang atake ko when it comes to my own personal applications. So doon, bumibili ako. And mura lang naman siya guys, kumpara doon sa safety net na binibigay ni Upwork na kapag ka, halimbawa lang kasi I had a personal experience dito sa isang e-commerce business owner. Hinire niya ako as a business manager, a team manager dun sa kanyang e-commerce business. Ngayon, nung napapansin ko na dumadami yung sinasagot ng mga VA namin na questions about bakit hindi ko na-receive yung orders ko, tinatanong ko siya doon, sino yung fulfillment manager mo? Or sino yung nagfulfill ng orders? Siya daw. Tinanong ko siya, bakit itong mga order numbers na to, and we have about hundreds of them already, na hindi nasisend. Doon na, bigla siyang nawala. Kasi ito palang si client na to ay scammerista. Hindi siya nagbayad ng sahod ko at ng sahod ng ilang members ng team. So, ang nangyari, buti na lang kamo, ako ay hinar niya ay sa Upwork. So, si Upwork yung nagbayad nung sahod ko and hindi ako na-scam nung scammer. 'Di ba? Alam mo yun, parang yung safety net na binibigay ni Upwork, it's really worth it, lalong-lalo na kung bago ka pa lang na nagsisimula na freelancer. Anyway, sana makatulong to. Comment any questions you guys have about working from home, follow from or work from home chismis. Bye!